Humigit kumulang 8 buwan ang nababalot ng hiwaga ang lugar na ito. Ang nakakandadong lagusan at matatalim na alambre sa paligid, piping saksi sa mga kababalagang nangyayari. Nakakabahala ang masangsang na amoy. Ang mga nangamatay na halaman at mga kemikal na itinapon na lamang kung saan-saan. Bagamat ikinukubli sa mga mapanuring mata, may ilang eksenang hindi nakaligtas sa aming kamera. Isa-isang lumabas ang resulta ng aming pag-imbestiga. Pilipino pa lang may-ari ng pulang sasakyan na aming nakita. Isang Pilipina na nagngangalang Russell Lin ang may-ari nito. Asawa siya ng Chinong si Hai Rong Lin na miyembro ng puntiraming sindikato. Dagdag pa ng PIDEA, si Hai Rong Lin umano ay miyembro ng Achang Drug Syndicate sa bansang China. Yung Taiwanese, nakipag-link up dun sa Taiwanese syndicates. Yung Chanshanlin Syndicate, well-known yan sa Taiwan. One of the biggest syndicates yan. Sa aming pagmamanman, may 2 lalaki na lumapit at 6 may sinipat sa bandang likuran ng pulang sasakyan. Kumpirmado, nasa listahan din sila ng mga tinutugis na gumagawa ng shabu. Tumambad ang mga asul na container na karga sa loob dito. Nakaangkas din ang ilang gamit pang laboratorio. Kasama ang aset ng PIDEA, naging mas mapangahas ang mga sumunod naming akbang. Tuluyan na naming pinasok ang loob ng bahay. Sa loob, may nagaganap na patagong operasyon. Pero sa mga sandaling akala nila na walang nagbabantay, ang kamera ng investigador nakatutok na sa kanila. 5 dayuwang Chino at Taiwanese ang abalang gumagawa. Namatahan din namin ang 2 pang suspect para kumumpleto sa 5 pinaghahanap ng PIDEA. Yung mga iba dyan, kanya-kanya silang proseso. Kung may nagsasalin, tapos yung iba naman, may nagbubukas ng mga balding asul na kinukuha yung mga chemicals at binabalik doon. Kapansin-pansin din ang ilang aparato na kanilang ginagamit. May mga itsurang makina, may hose pa. Ang mga ipinasok na container, chemical palang sangkap sa paggawa ng methamphetamine hydrochloride. Naku po, ang chemical na ito magiging mamahaling bato. Shabu nga ang kanilang produkto. Meron tayong ephedrine doon. More or less, mga 100 kilograms na ephedrine yung nandun. Maski na millions of chemicals pa yung nandun sa laboratorio mo. Kung walang ephedrine, wala ka rin lang mapuproduce na shabu. Ang mga aparato gamit sa pagluluto ng shabu. Yun na nakakonekta dun sa hydrogenator. Yung iba naman, nag-aayos ng mga chemicals, inaayos na nila. Siguro magkakaroon uli sa isang mixing uli, magluluto uli sila. Merong ding mga nakasampay na guantes na marahil na ginagamit sa pagluluto ng matatapang na kemikal. Ang mga freezer naman sa loob, hindi pagkain ang laman, kundi liquid shabu na pinalalamig para mabuo at maging kristal. At pagkatapos lutuin o buuin ang mga shabu, sa kwartong ito idinidiretso. Kabilang kwarto, tulugan. Sa pangalawa, dyan yung nakalagay yung mga laboratory at lutuan sa kabilang pintuan, kabilang kwarto. Natisod din ng aming kamera ang ilang paraphernalia ng shabu sa mesa. Sila-sila na rin kaya ang nagte-taste test sa mga niluto nila? Sa isang pambihirang pagkakataon, isang tagong laboratorio ng shabu ang natuklasan at napasok ng investigador sa Real, Quezon. Dati-rati, ang mga sindikato, gusto nila malapit lang sa mga syudad na area dahil nga yung accessibility ng mga chemicals at precursors. Pero dahil lagi silang nabibisto, nadidiscover yung mga laboratorio, they shifted to remote areas. Mula taong 2005 hanggang sa kasalukuyan, 23 patago o sikretong laboratorio na ang matagumpay na natugis ng mga otoridad. Itong mga sindikato, mag-occupy ng isang clandestine lab na itinayo nila, maliit na warehouse, maliit na bahay. Mag-produce lang siguro sila ng mga 200 kilos. Malaki na yung 500 kilos. After that, shutdown na sila. Lipat na lang uli nila, itago nila uli yung mga equipment nila, hahanap sila uli ng ibang lugar. At sa mga nakalipas na taon, ilan lamang ang mga dayuang aming nakita sa mahigit 17,000 Pilipino at
mga dayuhang promotor ng masamang bisyo. The kanyang production capacity is 70 kilos per 3 days. And there are 10 3 days in a month. So you multiply the 70 kilos per 3 days by 10, you have some 700 kilos. Kaya't bago pa man makarating ang mga shabu sa lansangan, kaagad nang pinano ang tinatawag na shutdown operation ng pabrika ng droga. Ang bahay na animo ay nababalutan ng hiwaga. Laboratorio ng shabu pala. Kaya naman ang Philippine Drug Enforcement Agency Metro Manila Regional Office o MMRO kumaripas sa pagtuko sa Real Quezon kasama ang investigador. I think this is the first time na naka-video na inilabas namin. Meron din kami mga nabantayan na dati, pero first time na inilabas to yung gantong klaseng operation. This is the boundary. Ito yung papuntang PAMI, ito yung papunta sa Real. Masusing plano ang isinagawa para sa delikadong misyon. Ang PIDEA, Philippine National Police, hukbong sandata ng Pilipinas, kasama rin ang Drug Enforcement Agency ng Amerika, buong puwersang sasalakay. Nobody will be allowed to enter this area. Pagputok pa lang ng araw, handa na ang mga operatiba. Isang wave ang bumasag sa katahimikan ng lugar. Mula sa mismong highway, humigit kumulang 100 metro ang layo ng laboratorio. Nakahanda ang mga otoridad sa posibleng pag-atake mula sa mga tinatawag na blind spot. Sinuong ang panganib na sangkot ng isang malaking grupo. Nahuli ang mga dayuhang miyembro umano ng sindikato. Ang mga sospek hindi na nakapanlaban. Hindi kayo magkakilala. Pagpupukpukin ko kayo magkakilala. Oo, dalawa lang. Sayaw. Matagal ka na sa Pilipinas. Oo, sa akin matagal. Saan ka nakatira? Matapos ang pagdakip sa mga umano'y miyembro ng sindikato, Investigation kit. Yung mga chemist. pumasok kagad sa laboratorio ang ilang eksperto. Tumambad ang mga kemikal at makina sa paggawa ng mamahaling bato. May ephedrine, hydrochloride, at ilang pang sangkap ng droga. Kasama rito ang mga tinatawag na vacuum flask kung saan unang pinoproseso ang shabu. May tinatayang 5 refrigerator din kung saan may nakalagak na liquid shabu. Ang mga liquid shabu dito naman sa mamahaling hydrogenator sunod na pinoproseso. May mga generator din na nakita ang PIDEA. Kasama rin na nakumpiska ang ilang mga gamit na nasa loob nito. Ito na batas na ito sa buna ito. Sa loob ng mga kwarto, narantad ang itinatago pang mga sikreto. Katabi ng mga tulugang kama, ang mga banig kung saan pinatutuyo ang puting shabu. Dahil sa ref, di ba nakita nyo liquid? Ma'am. Sasalain na yun ito gagamitin pansala. Yung solid na yun, ito na, para patuyuin. Shabu na yan. Para masiguro na shabu ang nasa laboratorio, isang kumpirmasyon ang isinagawa sa pamamagitan ng color test. So, i-analyze natin kung shabu nga siya. Ayan. Lalagyan natin ngayon ng reagents. Dapat mag-blue siya. Okay? Positibo, shabu nga ang nasa laboratorio. Ano nga siya? Shabu. Ayon sa PIDEA, nagkakahalaga ng mahigit 600 milyong piso ang nasa koteng kagamitan at shabu. This is not just a domestic crime. Ang nagpapagalaw dito are syndicates.
Normally, a big percentage of it goes to the local market for consumption. Ang mga international syndicates, lalo na itong mga Chinese syndicates, bihira-bihira silang magbigay ng impormasyon dahil alam nila na pag nagbigay sila ng impormasyon, yung buong pamilya nila na nakatira sa China, iwa-wipe out yan.